Napakalaki at napakahaba at pinakamakamandag na ahas ang makikita natin ngayong araw. Ngayong araw naman nga ni ay makikita at marami tayong malalaman tungkol sa banakon o mas kilala natin sa tawag na king cobra. Pero bago yan, kailangan muna namin tanggalan ng kamandag ang banakon para in case na magkamaliman o makatuklaw ang ahas na ito ay malaki ang chance na ito ay dry bite lang. Disclaimer lang, ang mapapanood sa video ay wag na wag gagayahin lalong-lalo na ng mga bata at ng mga taong hindi sapat ang kaalaman tungkol sa mga ahas. Ang ahas pala nga na ito ay na-rescue ng aming team na si Kim Vlogs. Hindi kami nakasama sa pag-rescue nito sa kadahilanang may ginagawa kaming importanteng bagay. At inakala lang nga namin na isang Philippine Cobra lang ang i-rescue. At pagpunta naman nga ni Kim sa lugar at nakita ng king cobra yung ahas, nasaktuhan naman na walang signal ang lugar na pinag-rescuehan. Kaya hindi na kami nakontak para makatulong. Ang ginagawa pala nga ni Johnny McDon ay para mapagod muna ang ahas para mas madali itong mahawakan sa ulo. At kung mapapansin nyo, kailangan muna siya gamitan ng snake tongue bago ang snake hook dahil napakalakas talaga ng ahas na ito at para na rin sa mas ligtas na paghawak nito sa ulo. Ang pinaka-purpose talaga ngani ng paglabas namin nitong ahas ay para tanggalan siya ng ticks or parasites sa katawan. Bigat niya. Marami siyang kuto. Ayan, zoom mo. Ayan naman, picturean mo. Ayan na. Yan yung isa sa pumaparasite. Abutan nito. Kasi andyan ay malaki. Ayan, No? ang Ay, dami, ang dami. ang dami. Tatanggalan natin to ng ticks. Sobrang haba nito. Ayan na. Ano yan? 7 to 8 or 9 feet? Saka mabigat, mga nasa 3 kilo na din. Ayan na. Ang haba? Ang laki ng braso. Yung laki ng braso. Laki pa nga. Malaki pa. Laki pa. Zoom mo yung ulo, halika. Ayan na. Ito yung palatandaan ng king, yung butterfly pattern. Madilim. Tsaka yan yung bibig niya. Tanggalan daw yung ticks. At yan naman nga ni ang kuto ng mga ahas. Parang kuto lang din ng mga aso at yan ang kailangan namin matanggal sa katawan ng ahas na ito. Dahil ang mga parasites na yan ay isa sa sumisira sa kalusugan ng mga ahas. Kung mapapansin nyo, napakadami ng kuto ng ahas na ito at kailangan namin yan matanggal lahat. Para pag nahanapan na siya ng lugar na pagre-releasean ay wala na siyang kuto. At ito naman nga ni ang patalandaan ng ulo ng king cobra. Meron siyang butterfly shape sa ulo. At ito naman ang kaliskis or scale ng mga banakon. Halos parehas lang din sa Philippine Cobra. Pero mas malaki ang kaliskis ng mga banakon. At sa buntot naman ay napakalayo ng diferensya ng buntot nila sa Philippine Cobra. Ito naman nga ni ang dahilan kung bakit ang mga mountain rat snake ay napagkakamalang banakon. Dahil halos parehas ang pattern nito sa buntot ng mga mountain rat snake. At disclaimer lang nga ni ipapakita lang namin sa video na ito kung ano talaga ang behavior ng mga banakon. Dahil marami ang nagsasabi na ito raw ay nanghahabol ng mga tao. Kung mapapansin nyo ay papalayo talaga ang banakon at hindi siya manunuklaw hanggat hindi siya napuprovoke. Dahil hindi talaga nila intensyon ang manuklaw. At uulitin ko naman nga ni na huwag gagayahin ang nakikita sa video lalong lalo na ng mga bata. Dahil napakadelikado ng mga ahas.